Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Duterte Legacy. Nakakahiya. Si Attorney Matibag, nung hindi pa siya director ng NBI, maka-Duterte pa siya noon. Grabing sa isang Senate hearing na nakakaya. Basta, you are not recognized. Grabe yung salita pala niya. Ngayon ko lang nakikilala itong Matibag na ito. Grabe kong magsalita. Kaya nagalit ang mga senador sa kanya. Senator Erwin Gatchalian at Senator Manny Pacquiao. O, pakinggan natin to ha. Alam mo, let's go to spin the spin dito sa hearing na to. This is all political, Senator Pacquiao. This is my committee, and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget hearing. Senators are entitled to ask policy questions. So you have no right of calling this a political hearing. You're out of order. You're no longer recognized. Bastos ito si Atty. Matibag. Sayang yung magaluyan niya, parang walang pinag-aralan. Kaya magpapinalaman dito sa attitude niya hindi ka galang-galang, parang hindi ka kapag-aral ng Mr. Chairman. Alam mo, let's go to spin the spin dito sa hearing na to. This is all political, Senator Pacquiao. This is my committee, and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget hearing. Senators are entitled to ask policy questions. So you have no right of calling this a political hearing. You're out of order. You're no longer recognized. Bastos ito si Atty. Matibag. Sayang yung pagkaluyan niya, parang walang pinag-aralan. Kaya magpapinalaman dito sa attitude niya hindi ka galang-galang, parang hindi ka kapag-aral ng Mr. Chairman. Let's go to spin the spin. Isa pa. This is my committee, and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget hearing. Senators are entitled to ask policy questions. So you have no right of calling this a political hearing. You're out of order. You're no longer recognized. Bastos ito si Atty. Matibag. Sayang yung magaluyan niya, parang walang pinag-aralan. Kaya magpapinalaman dito sa attitude niya hindi ka galang-galang, parang hindi ka kapag-aral ng Mr. Chairman. Alam mo, let's go to spin the spin dito sa hearing na to. Grabe oh. Bastos, walang pinag-aralan. Oh, so ano ngayon? Sino ang may mental disorder? Oh? Kasi sabi nyo, ang kanya daw, behavioral science department sa NBI, pinag-aralan daw ang mental stability o state of mental health ni BP Sara. Kaya ito na yung sinasabi ni General Dillon na naglalabasan ng mga video tungkol sa attitude ni NBI Director Matibag na dapat din i-analyze ng kanyang behavioral science department. Ay, grabe. Yung isa pa, di ba, yung audio recording, siya mismo, Atty. Matibag, na nagmumura ilang beses na, PI mo! Oh, gugurgurin kita! Ay, back to you! Nirisi Gaba. Ito na. Marami pang lalabas siguro yan. Sige pa, ilabas pa ninyo ang mga tinago ang sekreto ng magaling, matapang na NBI director. Ako based on experience ito. Ang dami ko nang kilala o nakasama, usap ng mga NBI agents. Wala akong talagang very professional talaga ang NBI. Nung nasa serbisyo ako, may mga civilian akong nakakausap o kaibigan, may problema sa kaso or justice, ayaw nila sa police dahil sabi nila, ayaw ko sa police, mahinang gumalaw. Gusto ko sa NBI. Ganon. May pamangkin ako na na-scam, malaki-laking pera. Sabi niya, ayaw kong magpunta sa police, uncle, dahil hindi masanang police. Kaya NBI ako pupunta. Sabi ko, yung NBI na abogado ng kababayan natin, kilala mo, bigay ko ang number sa'yo, binigay ko ang number. Tawagan mo, yun, nakatulong yung... Sayang ang NBI as an institution. Sana hindi masira ang imahe ng NBI with this kind of director nila ngayon, Atty. Matibag. But anyway, they will come and go. After ng Marcos administration, wala na yan, Matibag na yan. Another administration will come in at maglalagay ng matinong director. Sayang si Director Jaime Santiago. Yan ang mga matitinong director sana. Kaya sabi ni Atty. Roy Nagwansod, kaya pala napilitang nag-resign si Jaime Santiago dahil hindi niya makayanan itong ganitong ipapagawa sa India. Sige, iniimbestigan pa daw nila ang threat ni BP Sara sa 3 kalaban niya na may sinusundan daw. Ang mga malalapit daw na
tao malapit kay VP Sara, sinosurveillance na. Baka yun yung mga na-hire na assassin. Sino pa? Mga security ni VP Sara. Mga sundalo ba, pulis na nakatalaga sa kanya, baka yun ba? Ito namang si Congressman Abantay, sabi niya, mga 2,000 na loyal DDS. Baka pwede ring suspect sa mga posibleng assassin laban sa Pangulo. Ano ko, naprapraning na talaga sila. Hindi nila very simple naman yun, conditional threat. Kailangan magurgur muna si VP Sara bago may mangyari masama doon sa BFF niya. Eh wala namang nangyaring masama pa kay VP Sara as of now. So, walang kaso yun. Sige na lang. So, good luck po sa bagong NBI director natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.